Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Bumuntong hininga ako bago sumisim sa kape. Nakakainis. Kanina pa ako isip ng isip. Hindi ko alam kung tatagal pa ba ako na makasama si Gabriel. Kung hindi lang dahil sa anak namin, hindi ako papayag. Muli na sana akong iinom ng kape nang maramdaman ko na may papalapit sa gawi ko. Nilingon ko ito at nagulat ako, pero binawi ko din agad at hindi pinahilata ang aking naging reaksyon. Baka kung ano pang isipin ng lalaking ito. Nagpatuloy ito sa paglalakad hanggang tumigil sa tapat na upuan ko. Humawak ito sa sandalan ng upuan at inurong iyon. Nang makaupo siya, ay seryoso niya akong tiningnan. Umiwas ako ng tingin. Hindi ko kayang sabayan ang mga ganun titig niya. Ano bang problema ng mukong na to? At ganun ko makatitig. Baka nakakalimutan niya na nandito siya sa pamamahay ko. Tumikim ako at nagsalita. Tulog na ba si Kalia? Seryoso kong saad. Akala niya ay siya lang kaya magseryoso. Oo, tulog na siya. Tipid nitong sabi. Umayos ako ng upo. Uminom muna ako ng kape bago ko muli nagsalita. Anyway, ayos ng guest room. Nandun na rin ang mga maletang pinadala mo kanina. Ikaw na lang bahala mag-ayos. Tumayo ako na maubos ko na ang kape ko. Nagpunta ako sa lababo para hugasan iyon. Salamat. Tipid muling sagot sa akin ni Gabriel. Napairap ako sa kawalan dahil sa sinagot niya. Matapos kong mahugasan ang tasa na ginamit ko, ay tinaup ko na ito at nagpunas ng kamay. Kanina nang pumayag akong dito tumira sa Gabriel, ay pinilinis ko agad ang guest room. Alam kong hindi siya makakauwi ngayong gabi dahil hindi siya pakakawala ni Kalia. Pero hindi ko inaasahan na ngayong gabi pala ang simula ng pagtira niya dito. Akala ko ay matutulog lang siya ngayon, din uuwi muna sa kinabukasan. Hindi pa naman kami nakakapag-usap about sa magiging kondisyon ko. Pero ang walang yan lalaki ay nagulangtan na lang ako nang may mag-doorbell at makita ko ang tatlong lalaki na may daladalang malalaking maleta. Para daw sa amo nila. Hindi pa kami nakakapag-usap sa kondisyon ko. Hindi pa ako ready na dito siya titira. Tapos nagulat lang ako. May pinadala siyang gamit. Hindi man ako nabisuhan. Magre-react na sana ako kanina, kaso ang saya-saya ng anak namin, kaya nanahimik lang ako. Kaya ngayon, ay pag-uusapin namin dalawa ang magiging kondisyon ko. Bumalik ako sa inupan ko kanina at tiningnan siya ng seryoso. Nakatingin din man ito sa akin. Yung kondisyon na sinasabi ko? Paunang sabi ko. Pumayag akong dito ka tumira dahil sa kagustuhan ng anak natin. Gusto ko lang bumawi sa mga panahon na hindi kanya nakasama. Ang una kong kondisyon, mag-uusap lang tayo pag kinakailangan. Pangalawa, ayoko nang ungkatin pa ang nakaraan. Past is past. At pangatlo, walang pakialaman sa isa't isa, okay? Nandito ka lang para kay Kalia. At pang-apat, ayoko ng bossy. Nasa pamamahay kita. At ang panlima, kung ilalabas mo si Kalia, ay sasabihin mo sa akin. Ako ang masusunod sa loob ng bahay na to. At sa ngayon, yun lang muna ang kondisyon ko.
Sasabihin ko lang sa'yo kapag meron pa. May katanungan ka ba? Baka may gusto kang sabihin or what? Mahaba kong litanya. Dire-diretso na sinabi ko para mabilis na. Gusto ko nang bumalik sa kwarto ko at makapagpahinga. Okay lang sa akin ang lahat. Ang importante ay makakasama ko si Kalia. Seryosong saad nito sa akin. Tumango-tango ako. Good. So malinaw ng lahat. Tumayo na ako. Babalik na ako sa kwarto ko at maaga pa ako bukas. Akmang tatalikod na ako nang muli siyang magsalita. Sandali, Mia. Nakatingin lang ako sa kanya nang nakakunot ang noo. Tinanong ko siya kanina kung may katanungan siya o sasabihin pa. Ano? May nakalimutan ka bang sabihin? Maaga ka bukas? Papasok ka sa company mo? Medyo alangan niya na tanong sa akin. Mas lalong kumot ang noo ko at kakasabihin ko lang kanina na walang pakialaman. Heist. Sige na nga, pagbigyan ko ngayon. Wala. Tipid kong sagot. Saan ka pupunta bukas? Bakit ang daming tanong? Masyado na ba siyang ulyanin? Trabaho. Di ba may practice ng modeling para sa event nyo? May pinirman akong contract. So hindi ko pwedeng basta-basta umalis. Tatapusin ko yung contract ko sa company mo. So pwede na ba akong umalis? Inaantok na ako. Tumangaw lang ito bilang sagot sa akin. Tumalikod na ako at umalis sa kusina. Kakasabi ko lang ang kondisyon ko ay hindi niya agad sinunod. Gabriel's point of view. Na makalabas ng kusina si Mia ay unti-unting sumili ang ngiti ko. Nakakatuwa siyang pagmasdan kanina habang sinasabi ang mga kondisyon niya habang nandito ako sa kondo niya. Gusto ko mangiti kanina dahil sa kaseryoson niya. Hindi niya alam na baliwala sa akin ang kondisyon na yun dahil simula ngayon ay gagawin ko ang lahat para maging okay kaming dalawa. Saka mas lalo akong naging masaya dahil itutuloy niya ang trabaho niya sa kumpanya ko. Akala ko hindi na siya papasok ulit dahil sa nangyari kahapon, pero mali ako. Sa akin naman, kung hindi siya papasok bukas ay okay lang. Naiintindihan ko dahil sa nangyari nga kahapon. Baliwala sa akin ang kontrak. Ang importante sa akin ay nakita ko siyang muli at ang makilalang anak namin. Tumayo na ako. Kailangan ko na rin magpahinga at maaga din ako papasok bukas. Wala dapat akong balak pumasok ng 1 linggo sa kumpanya at gusto kong ibuwas ang oras kay Kalia at kay Mia. Kaso nalaman ko na tatapusin niya ang trabaho na napag-usapan namin kaya papasok na rin ako. Nakapamulsa ako na naglakad palabas ng kusina habang may ngiti sa labi. Mia's point of view. Napapikit ako at kinapa ko ang cellphone ko sa bedside table sabay off ng alarm nito. Umupo na ako at nagunat na. Back to work na, Mia. Tumayo na ako para maghilamos na. Maaga pa naman at magluluto muna ako ng almusal namin para pagising ni Kalia ay may almusal na siya. Mamaya pa darating ang yaya niya pag alis ko. Matapos ko makapag-ayos ng sarili ay lumabas na ako ng kwarto. Saktong pagsara na ako ng pinto ay may naamoy ako. Ang bango. May nagluluto na. Dumating na agad si yaya. Napangiti ako. Mukhang hindi ko na kailangan magluto ah. Naglakad na ako patungo sa kusina. Malapit ako sa pinto ng kusina nang mapansin ko agad ang isang bulto. Unti-unting nawala ang ngiti ko at agad napalitan ng pagkabusangot. Anong trip ng lalaking to? Bakit siya nagluluto? Marunong ba siya? Kailan pa siya natuto magluto? Naku, baka sunugin niyang kusina ko. Akala ko pa naman isiyaya na. Nawala tuloy ang good vibes ko.
Tsaka, bakit wala siyang suot na damit? Anong akala niya? Nasa mansyon niya siya? At hindi ba niya iniisip na may babae dito? Aba, nagmarch ako patungo sa kanya. Pagtigil ko, akma ko na siya ng bubungangaan, kaso napatigil ako sa ere dahil sa biglaang paglingon niya sa akin habang hawak pa ang plato na may lamang pagkain. Bumalan na naman sa harapan ko ang maganda niyang katawan. Hindi man lang nagsuot ng apron. Napanganga ako habang unti-unti pinagmamasdan ang pinagpala niyang katawan. Pero wow, mas lalong gumanda ang katawan niya. Yung dating 6-pack abs, naging 8 na. Naghihilo mga pandesal. Are you done checking me? Napakurap-kurap ako nang marinig ko ang seryoso niyang boses. Umiwas agad ako ng tingin at umayos ng tayo. Ano? Napatigil ako sa sinasabi nang lumapit siya sa akin. Napatingin tuloy ako sa kanya. Nagkasulubong ang tingin naming dalawa. Kitang-kita ko ang pagsilaw ng kanyang magandang ngiti habang nakatitig sa akin. Para akong tanga na nakatingin sa labi niya na ngayon ay nakangiti pa rin. Hindi yun basta ngiti lang at hindi yun ngiti ng pangiinis dahil isang tunay na ngiti iyon. Walang halong kalukuhan. Napansin ko lang na sasilayan ng ganong ngiti niya. Pinagmasdan ko ang mukha niya. Napakaliwalas nito at ang ngiti niya ay bagay na bagay sa kanya. Piling ko ay sobrang saya niya. Good morning, Mia. Bulong na sabi nito sa akin. Napapikit naman ako dahil doon sa ginawa niya. Napakasarap pakinggan at ang lambing. Ibang-iba sa isang seryosong Gabriel. Ngayon ay ang lambing. Pero wait, ano ba itong pinagsasabi ko? Kanina ko ba siya pinupuri ah? Dapat galit ako. Dapat binumbungaan ko siya dahil sa topless niya, pero ano to, Mia? Mabilis kong dinilit ang mga mata ko at saka umatras. Binigyan ko siya ng masamang tingin. Ano bang ginagawa mo? Inis kong sabi sa kanya. Umayos na rito ng tayo at mukhang naguluhan dahil sa biglang pag-asta ko. Cooking. Wala sa hulog na sabi nito. Napapikit ako sa inis. Oo nga naman, Mia. Nagluluto nga naman siya. Ano ba naman mga tanong yun? I know nagluluto ka. Ang ibig ko sabihin, yung paglapit mo sa akin. Saka, bakit wala kang suot na pang itaas? Bahay mo ba to? Ipapaalala ko lang sa'yo, Mr. Montemayor. Nasa pamamahay kita. Babae ako at ang anak mo. Inis kong bulyaw sa kanya. Napakamot naman ito sa kanyang noo. Oh, sorry for that, Mia. Nasanay kasi ako na topless pag nasa mansyon. Kung gusto mo mag-topless, umuwi ka sa mansyon mo. Doon magagawa mo lahat. Bigla naman nilapag sa lamesa yung hawak na plato at kinuha ang t-shirt na nakasabit sa sandalan ng upuan. Ewan ko, pero para siyang takot na takot sa inakto niya. Mabilis na ditong kumilos para maghain na. Pinagmasdan ko lang siya. Naguguluhan sa biglang pagbabago ng kilos nito. Nang matapos siya maghain, ay tumingin ito sa akin. Breakfast is ready. Let's eat, Mia. Walang imik na lang ako lumapit sa upuan ko at pinagmasdan ang mga niluto niya. Sausage, bacon, egg, hotdog at ham. Meron din pancake. Bakit ang dami niya niluto? Kami lang naman ang kakain. Umupo na ako at ganoon din ang ginawa niya. Mia, yun pancake pala para kay Kalia. Hindi ko kasi alam kung anong gustong breakfast niya. Kaya nagluto lang din ako ng iba. Nag-aalangan sabi nito.
Oh, kaya pala ang dami niya niluto. Gusto pala niya lutuan ng anak namin. Pancake, bacon and hotdog? Ayan ang favorite ni Kalia. Sabi ko habang kumukuha ng sausage. Simple ko itong tiningnan. Nakangiti ito habang kumukuha ng bacon. Napangiti na lang din ako. Gusto niya talaga na bumawi kay Kalia. Nag-e-effort talaga siya. Mommy? Tawag sa akin ni Kalia na makita kong pumasok sa kusina. Mommy, look! Daddy prepared me a breakfast. Masayang pinakita sa akin ni Kalia ang pancake at hotdog na nasa plato niya at ibang nakahain. Napangiti naman ako dahil kitang kita sa kanya ang sobrang saya. Napatingin naman ako sa lalaking nagpatong ng gatas sa gilid ng plato ni Kalia. Nakaayos na ito at handa nang pumasok sa trabaho. Thank you, Daddy. Tumayo pa sa upuan si Kalia para bigyan ng halik ang ama sa pisngi nito. Napangiti ng malapat si Gabriel dahil sa ginawa ng anak. Welcome, anak. Kumain ka ng marami, ha? Okay? Yes po, Daddy. Bumalik na sa pagkakaupo ang anak namin. Bumaling lang ako kay Yaya na nasa kabilang gilid ni Kalia para alalayin ito. Ya, papasok na ako sa work. Ikaw nang bahala kay Kalia, ha? Uuwi din naman ako agad pagkatapos ng work. Kung sakali may problema, tawagan mo ako agad, ha? Okay po, ma'am. Ako na pong bahala sa alaga ko. Tumango ako at bumaling naman sa anak ko na busy na ngayon sa pagkain. Kalia, anak. Papasok na si mami, ha? Behave ka. Be a good girl to Yaya. Tumingala ito at sabay ngiti sa akin. Yes, mami. Ingat po pagpasok. Lumapit na ako dito para bigyan siya ng halik sa noo. Sumabay ka na sa akin, Mia. Nabaling ang tingin ko kay Gabriel nang bigla ito magsalita. Hindi na. Gagamitin ko yung kotse ko. May na akong sagot sa kanya. Sa kumpanya naman ang punta mo, ah. Iisa lang pupuntahan natin at uuwian. Kaya sumabay ka na sa akin para hindi ka rin mapagod magmaneho. Mahina ako na sabi nito habang nakatingin sa akin. Sasabi ba ako sa kanya? Tapos anong iisipin ng empleyado niya? Bakit kami magkasabay? Bakit ako nakasakay sa kotse niya? Ang tao pa naman ngayon ay masyado mapanghusga at napaka-chismosa. Maraming makakita sa amin. Ayoko ng gulo. At kung ano man yon, ayoko makakapagpa-stress sa akin. Ngumiti ako nang tipid sa kanya. Akmang magsasalita na nang biglang magsalita ang anak namin. Mommy, Daddy's right po. Isa lang po ang work nyo. Sabay na po kayo kay Daddy para hindi na po kayo mapagod. Para po sabay kayo papasok at sabay din po kayo uuwi. Magiliw na sabi nito. Diyos ko, bakit ba napakadaldal ng anak namin? Tumingin ako sa mag-ama at nag-appear pa mga ito. Nakita ko pa ang pagginda ni Gabriel sa anak namin. Tingnan ko siya ng masama. Mukhang may hindi ako nalalaman sa mag-amang to. Naset up yata ako. Kitang-kita ko ang mapaglarong ngiti sa labi ng damuhang lalaki ito. Kinausap niya ata ang anak namin. Para saan ang pagsabay? Kinausap ko na siya sa kondisyon ko. Hindi marunong makinig at tumupad sa usapan. So sasabi ka na? Muli nitong tanong. Hindi. May dadaanan pa kasi ako bago ko dumiretso sa kumpanya mo. Mauna ka na lang, Gabriel. Dadaanan? Saan? Kunot nung tanong nito. Basta, sige na Mami? Bakit ayaw mo po sumabay kay Daddy? Ayaw mo po ba sa kanya? Mahinang saad ni Kalia. Ito na naman kami. Ginagamit na naman ni Kalia ang kahinaan ko. Ayaw na ayaw ko na malungkot o naiiyak siya. Gusto ko lahat ay mabigay at maparamdam sa kanya. Sa kanya umikot ang mundo ko.
Kaya kahit labag sa loob ko ay pagbibigyan ko siya. Ayoko magtatampo o malulungkot si Kalia. Napabuntong hiningal lang ako. Siguro nga, gusto talaga ni Kalia ng buong pamilya. Gusto niyang maranasan ang masayang pamilya katulad ng napapanood niya sa mga telenovela. Kaso paano? Hindi kami okay ng daddy niya. Kaya nandito ang daddy niya ay para lang sa kanya. Para makasama siya. Para makabawi sa taon na hindi sila nagkasama. Wala nang pag-asa maging okay kami ng daddy niya. Paano ko ba sasabihin sa anak namin ang tunay na sitwasyon sa pagitan ng daddy niya? Alam ko hindi pa niya maintindihan sa ngayon, pero balang araw ay maintindihan niya din kung bakit naging ganito. Sorry anak, kung naging ganito ang pamilya natin. Sorry kung tinatago namin ang totoo sa'yo. Tipid akong ngumiti. Okay. Sasabihin ako sa daddy mo anak, pero dapat, behave ka lang kay Yaya, okay? Susundin si Yaya at dapat patulog ng hapon, okay? Huwag pa sasakitin ang ulo ni Yaya. Muling umaliwalas ang mukha niya dahil sa naging sagot ko. Yes po, mami. Yes, magbibehave po ako. Good anak. Bumaling ako ng tingin kay Gabriel. Okay ka na ba? Kailangan ko na umalis. Seryoso kong sabi sa kanya. Oo. Bumaling siya sa anak namin at ginawa rito ng halik sa ulo. Sweetheart, aalis na kami ni mami. Sundin mo ang bili ni mami ha? Anong gusto mong pasalubong pag-uwi ni daddy? Malambing nitong pag-uusap sa anak namin. Ngumiti ng malawak si Kalia dahil sa tinanong ng daddy niya. Ice cream po, daddy. Magiliw na sagot nito sa daddy niya. Ginulo na Gabriel ang buhok ng kanyang anak bago sumagot. Sige anak, ice cream. Alis na kami ha? Okay po, ingat po kayo. Bye-bye. Tahimik na pumasok sa loob ng kotse ni Gabriel si Mia. Naiinis pa rin ito. Na makapasok si Gabriel sa kotse ay agad niya ito pinaandar. Mia? Saan pala yung sinasabi mong dadaanan mo? Tanong ni Gabriel sa asawa. Mas lalong kumulot ang noo ni Mia. Wala. Nagbago ng isip ko. Sa kumpanya muna tayo dumiretso. Baka malito ako sa practice. Seryosong sabi nito kay Gabriel. Dapat talaga ay pupunta siya sa office niya para i-check kung ilan ang customer nila, kung sino-sino nagpapagawa ng gowns, at para rin tingnan kung okay na yung mga gowns at dresses na pinagawa nila Jenny para sa model sa company. Kaso dahil epal ang tatay ng anak niya, ay nasira ang plano niya. Are you sure? Pwede ko naman sabihin kay Melvin na binilaanan tayo, kaya ka na late. Mukhang importante ang dadaanan mo. Mas lalo nagsalubong ang kilay ni Mia. Para kasing hindi ito naintindihan ang kondisyon na pinag-usapan nila. Parang pumasok lang sa isang tenga sabay labas sa kabila. Dahil sa sobrang inis ni Mia ay humarap siya kay Gabriel. Gabriel? Mukhang may nakakalimutan ka ha. Baka nakakalimutan mo ang kondisyon na pinag-usapan natin kagabi. Di ba sinabi ko sa'yo, nakakausapin mo lang ako kapag kailangan. At di ba, sinabi ko din sa'yo na walang pakialaman. Pero ano itong ginagawa mo? Ipapaalala ko lang sa'yo. Kaya ako pumayag na tumira sa bahay ko ay para makasama mo si Kalia at makabawi sa panahon na hindi kayo nagkasama. Kakasabi ko lang sa'yo ng kondisyon ko, pero hindi ka agad sumunod. Kasimple-simple, hindi mo magawa. Wala tayong pakialaman. Kung saan ko gusto pumunta, ay wala ka na doon. Kung may dadaanan man ako, ay wala ka na doon. Naiintindihan mo ba? Walang ugnayan sa atin, Gabriel. Hindi tayo close o magkaibigan. Para lang to kay Kalia. Kaya kung ayaw mo mapalay sa pamamahay ko, gawin mo ang kondisyon ko. Dahil oras na lumabag ka,
Hindi ka na makakatungtong sa bahay ko. Matapos ang mahabang litanya ni Mia, ay agad niyang kinuha ang earphone na nakakabit sa phone niya at nilagay yun sa tenga. Nagpatugtog siya ng malakas at tumingin na lang sa bintana. Hindi nakimik si Gabriel. Sobra siyang nasaktan sa binitawang salita ng asawa niya. Hindi niya akalain na ganito ito magsalita. Sobrang laki na nga ng pinagbago nito. Pero kasalanan din naman talaga nito. Masyado siyang naging mabilis. Dapat sumunod na muna siya sa kondisyon na sinabi nito. Ang kaso, masyado siyang naku-curious kung saan yung sinasabi ng asawa niya na dadaanan pa. Saka, gusto niya lang mapalapit sa asawa at gusto niyang bumawi dito para gusto niya maging okay sila. Napabutong hininga lang si Gabriel at sinilip ang asawa na nakaharap na ngayon sa bintana. Dapat ay step by step talaga. Ano ito sa sarili at muling bumaling sa pagmamaneho. Tahimik ang naging biyahe na mag-asawa. Walang imikan sila. Si Gabriel ay pasulyap-sulyap lang sa asawa niya. Hindi ito mapakali mula pa kanina. Hindi ito maintindihan ang sarili at ayaw nito ang pakiramdam na galit sa kanya ng asawa. Gusto niya itong kausapin kaso baka lalo ito magalit. Hahayaan ko na lang muna siguro. Papalipasin ko muna ang galit niya.